Grabe mga kababayan, napakatapang ng babaeng ito na nagsalita harap-harapan mga kababayan kay John Vic Remulla. Dahil nga si John Vic Remulla mga kababayan ay nagpakita sa isinagawang rally ng iba't ibang grupo sa bahagi ng Mindiola. Ngayon, nung nagpakita si John Vic Remulla mga kababayan, eto, talagang grabe. Masasabi ko mga kababayan, pahiyang-pahiya talaga. Hindi ko alam kung makakatulog pa ba si John Vic Remulla sa mga pinagsasabi o mga sinabi nitong si Madam Amora Patrio mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Magandang John Vic Remulla! Maraming salamat sa pagpunta! Maraming salamat! For the first time in my life, nakakita ako in person ng taong nagbagat sa bakit. Ako po si Amor Patrio, and I am representing the women of the Philippines. Ako po, ay isa rape survivor. So itong mga kababayan, no, makikita ho natin ang posisyon ni John Vic Remulla na nandoon lamang ho sa itaas mga kababayan. Hindi siya lumalapit sa taong bayan kasi nga mas makakatikim siya ng mas matindi mga mura mula sa ating mga kababayan Pilipino. Alam naman ho natin na yung ginawa nitong Remullang ito, yung magkapatid na ito, no? Tapos talagang pinoprotektahan pa nila yung isang drug addict mga kababayan. Ngayon, so ito, tuloy-tuloy natin panonood. Ayun nga, no? Sinabi, grabe. Napakatapang talaga, no? Kasi kung hindi matapang isang tao, siguro wala na ho itong sinasabi patungkol dito kay John Vic Remulla. Lalong-lalo na mga kababayan. Babae pa ho ito at saka si Amor mga kababayan ay isang rape survivor. Ibig sabihin ito na talagang sumusuporta siya na ubusin yung mga drug addict. Kasi nga, yung mga drug addict na yung mga kababayan, sila yung gumagawa ng hindi maganda sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na hindi ho matino ang kanilang utak kapag merong droga ho sa kanilang utak, no, mga kababayan. So ito, panoorin pa ho natin. Grabe. Ang mga kagaya niya, kung bakit may isang ako at may libo-libo at milyon-milyon ako na nagsasuffer sa after effects ng psychological trauma matulad ng mga drug addict, mga lulong sa droga. Bakit nyo hinahayaan na maging bukas ng mga magnanakaw at mga drug addict ang palasyo na para sana sa tambayan ng mga Pilipino? So grabe, no? Kahit ikaw mga kabayan, no? Siguro pag nandito ka na sa may bahagi ng Mindiola, kapag mabigyan ka ng mikropono, siguro mag-iisip ka rin ng mga gusto mong sabihin, lalong-lalo na sa harapan mismo ni John Vic Remulla mga kababayan. Pero ito, talagang hanga po ako dito kay Amor Patrio mga kababayan. Kasi grabe yung kanyang, kumbaga, yung spirit niya, yung upang ihayag yung matinding damdamin mga kababayan laban dito sa patuloy na pagprotekta ni John Vic Remulla dito kay Bongbong Marcos na alam naman po natin na positibo. Kaso hanggang ngayon mga kababayan ay ayaw sumailalim sa hair follicle drug.
test dahil nga sa pamamagitan nun ay malalaman na positibo nga kasi pinonfirm nga. Ilan na ho ang nag-confirm, mga kababayan, ito si Cathy Binag, si Amy Marcos, meron pang mga ibang mga katulad ni Maharlika. So, authenticated mga kababayan video pero pinapasinungalingan pa rin ng administrasyon. So, grabe talaga. Iiwanan ko ang ibang tanong kayo hanggang kailan kayo susunod sa utot ng isang drug addict na... So ayun nga, hanggang kailan kayo susunod sa isang drug addict na leader? Napaka-practical yun na tanong dito sa mga kapulisan ho natin na ito di ba si Amor Patrio mga kababayan. Sa ibabang portion niya, nandiyan yung barikada, ayan makikita naman. Sa kabilang bahagi, no, sa harap nitong si Amor Patrio, ay napakarami ho mga kapulisan na nandiyan naka-position din. Pero itong barikada mga kababayan, napakahirap po tanggalin na yan. Kasi nga, itong barikada mga kababayan ay naka-welding. Tapos nakabaon pa yan mga kababayan. Naglagay pa sila ng steel bar pa. Punta ng ilalim ng kalsada. Kaya hindi basta-basta matatanggal kabayan. Leader! Paninigyan mo! May silbi! At may palyo! Ang paninindigan at pagsisilbi nyo kung ang sinusunod nyo ay demonyo, masalakaw, at long-term graduate! So, ayan nga mga kababayan, no? So, hangang-hanga ho talaga ako dito kay Amor Patrio. Sa tapang ng kanyang mga pahayag, no? Laban, no? Talagang harap-harapan pa sa pagmumukha pa ni John Vic Remulla mga kababayan. So, eto mga kababayan ay para sa kaalaman lang ng mga viewers ko natin, ito po ay rally ng mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. So, masasabi ho natin na kaunti yung bilang kasi hindi na sinabayan yung matinding rally na ginawa ng mga makakaliwang grupo mga kababayan. Ditong Gabriela, ng Kabataan, Akbayan, sino pa bang mga grupo ho ito na alam naman ho natin mga kababayan na sila ay kabilang doon sa mga grupo na sumusuporta sa New People's Army. So hindi ho tayo o hindi sila sumusuporta itong nasa video mga kababayan. So medyo kukonti ang bilang kasi hindi na talagang sumali yung iba dahil alam naman nila na komunista yung karamihan na nagrally katulad niya sa may bahagi ng EDSA, sa may bahagi ng Luneta. Grabe, sobrang dami. Siguro sa sobrang dami mga kababayan, lamang na lamang ho yung ating mga kapulisan yung kanilang baha sa Luneta at yung kanilang EDSA People Power Monument mga kababayan na umaabot po ng 7,000. Pero yung dineploy po mga kababayan na kapulisan ay umaabot ho ng 16,000. Okay, tapos so nandun si Remulla mga kababayan, no? Ayun si Remulla, oh. O sabi mo, sumigaw ng resign, bibit, ikulong mo kaming lahat. So, tapang din nung nandito sa likuran mga kababayan, no? 'Di ba? Kapag magsigaw ho ng Duterte ay hindi ng Marcos, no? Basta tayo mga kababayan Duterte tayo. Pag mga sumigaw ho ng Marcos resign according to dito sa PNP o kay dito kay Remulla ay posibleng kasuhan mga kababayan ng inciting to sedition mga kabayan. Ngayon, sabi ng ating mga kasamahan, no? Ay ngayon, subukan mong arestuhan. Grabe, sobrang dami. Pero hindi ho nila gagawin yan. Kasi mas lalong magagalit ang ating mga kababayang Pilipino.
So ayun, grabe yung sigaw, Marcos resign, Marcos resign. Pero hindi ho yan kayang isigaw mga kababayan, ang Marcos resign ng mga makakaliwang grupo. Bakit alam nyo ba mga kababayan kung bakit hindi nila pinagre-resign si Bongbong Marcos? Dahil sakaling mawala si Bongbong Marcos mga kababayan, ang ipapalit ho talaga dyan, nasa constitution mga kababayan, na si Vice President Sara Duterte ang ipapalit bilang presidente ng Pilipinas. At ayaw nilang mangyari yan. So, meron pa silang panahon para sirain, no? Si Pipi Sara, 2026, 2027, hanggang umabot ng 2028 ng anong buwan? Basta bago yan, yung bago mag-election mga kababayan ng 2028, gagawa at gagawa ho sila ng mga paraan para sirain si Vice President Sara Duterte. Kasi once na umupo si Vice President bilang presidente ng Pilipinas mga kababayan, uubusin ni Vice President Sara Duterte yung mga New People's Army na nandiyan sa kabundukan na ayaw pa rin sumurrender sa ating mga kasundaluhan upang magbagong buhay. So habang ganyan ay talagang patuloy ho ang ginagawang recruitment ng mga makakaliwang grupo sa bawat universidad. So patuloy ho yan. Ngayon naglalagay ho yung NTIA, National Task Force to End the Local Armed Conflict, no? NTL-ELCAC, mga kababayan, naglalagay ng mga parang community sa bawat eskwelahan. So gusto nito mga makakaliwang grupo na alisin kasi parang pinapasukan daw ng militar ang eskwelahan. So ang ginagawa ho kasi kapag walang NTF-ELCAC mga kababayan ay na tawag yung pinaka tamang nito na dodoktrinahan nila yung mga estudyante na imbis na mag-aral ng mabuti mga kababayan ay gagawa ng masama at lalaban sa gobyerno. So yan nga mga kababayan ang nangyayari. So sa video na ho ito sa ating ginawang commentator na talaga, ang bala ko lang talaga dito mga kababayan ay reaction video, no? So kaya kung mapapansin ho natin medyo kakaunti kasi hindi na natin sinabayan, no? Hindi sinabayan ng grupo natin yung rally na isinagawa kahit Bonifacio Day, no? Yung Bonifacio Days na ginawa ng mga makakaliwang grupo mga kababayan ay parang hindi naman ho sila nagdiriwang mga kababayan ng Bonifacio Day. Bakit? Talagang nag-rally lang sila. Hindi nila alam na parang yung mga estudyante o yung mga kabataan na sinama na mga rallyista, mga kababayan, hindi ho nila alam na Bonifacio Day. No? Buti pa yung mga nasa kalye lamang na mga bata, alam nila na Bonifacio Day. Pero yung mga isinama ng mga makakaliwang grupo mga kababayan ay hindi ho alam na ang November 30 ay kaarawan, kumbaga pagdiriwang para kay Andres Bonifacio mga kababayan. So ayun no. Mga kababayan si Jupik malayo, dapat yung mo dyan lumapit dito. Ano ba? So hanggang dito na lamang mga kababayan. At yung ating ginagawang reaction video. Bakit napupunta ho ako mga kababayan? Imbis na reaction video, parang nangyayari ho. Talagang nagiging commentator ho tayo. So, di ko alam mga kababayan. Bakit napunta tayo sa commentator pagkukomento? Pero yun na lang mga kababayan. No?
At itong isinagawang mga rally ay masusundan pa ho ito. Hindi lamang ngayon, masusundan at masusundan pa rin ho ito hanggat hindi gumagawa ng aksyon mga kababayan. Itong ating gobyerno na alam naman ho natin na talagang lugmok na ang bansang Pilipinas. So ngayon, talagang nakatikim ho ng napakatinding mga banat o mga salita itong si John Vic Remulla mga kababayan. No? Napakatindi, may mura pa at sabi nga ni Amor Patrio mga kababayan, ngayon lamang siya nakakita in person ng isang taong napakasama. Grabe mga kababayan, harap-harapan sasabihan si John Vic Remulla mga kababayan na napakasama. No? In person, napakasama ni John Vic Remulla, grabe. Pag ako siguro mga kababayan na sinabi sa akin ng harapan, na ngayon lang ako nakakita in person ng taong napakasama, siguro mga kababayan, di na ako makakatulog sa kakaisip kung paano mawawala no yung kaisipan ng ating mga kababayan na ako ay masama. So yun nga mga kababayan, no? Grabe. So, hindi ko alam kung makakatulog pa ba si Remulla o nakatulog pa ba. Ano? Kasi talagang hindi ko alam mga kababayan, parang pangiti-ngiti lamang ho napapansin ko kay Remulla sa camera ho kasi mga kababayan ay hindi siya gaanong clear kasi medyo malabo yung ating camera. Pero mga kababayan, sa pamamagitan ng aking mata, napapansin at naaaniganagan ko na pangiti-ngiti lamang ho si Remulla. Na habang pangingiti-ngiti, nakikita ko yung pamumutla ni John Vic Remulla dahil doon sa mga banat ni Amor Patrio na ngayon lamang ho siya nakakita in person mga kababayan ng taong napakasama. Grabe, napakasakit po nun mga kababayan. Kung ako nun talagang didibdibin ko mga kababayan ng mga sinabi na yun. Harap-harapan ba yun, no? Harap-harapan pang pinagmukha kay John Vic Remulla. O, di ba? So, hanggang kailan kaya, no, mga kababayan, mananatili itong si John Vic Remulla sa administrasyon. Dahil nga mga kababayan, oras na magpalit na ng administrasyon. Itong si John Vic Remulla, lilipat naman ho yan ng ibang mga leader, no? Kumbaga makikisip-sip naman ho yan. Yan ang ginawa ho nila Remulla, John Vic, at ni sino ba to? Si Crispin, may mga Remulla na yung mga kababayan, noong time ni Pangulong Duterte. Ngayon, at kumapit talaga sila kay Bongbong Marcos. So, sino si Bongbong Marcos? Isang tao na nakatira sa Malacanang. Siya yun, nakatira sa Malacanang. Sino ang presidente ng Pilipinas? Duterte.